Sinasabing mentally unstable daw si Oliveira na dating estudyante rin ng paaralan. Dalawa ang patay sa isa na naman lindol na yumanig sa Japan. 7.1 magnitude ang lakas ng aftershock. Ito na ang pinakamalakas mula nang nanalanta ang magnitude 9 na lindol noong Marso. Hindi bababa sa 130 ang sugatan. Wala naman naiulat na dagdag pinsala sa baldado ng nuclear plant sa Fukushima. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang Mexico. 6.7 magnitude ang tumama sa Veracruz State kagabi. Wala naman naiulat na patay o nasaktan. Wala rin nakitang mga infrastruktura na napinsala. Kinatatakot ngayon sa Estados Unidos ang posibleng government shutdown matapos hindi magkasundo ang mga mambabatas sa paglalaan ng budget. Sabi ni US President Barack Obama, bahagya ng umusad ang negosasyon pero malayo pa sila sa isang kasunduan. Nagbigay si Obama ng deadline hanggang hating gabi ng Biyernes sa Amerika para maiwasan ang shutdown. Kapag natuloy ang shutdown, hihinto sa pagtatrabaho ang 100,000 mga manggagawa na posibleng makaapekto sa ilang serbisyong ibinibigay ng gobyerno. Custom and border, teachers and family. Siguradong bibilib kayo sa batang ito sa Amerika. Kahit walang kamay, nakakapagsulat pa rin siya. Sa kanyang husay, nasungkit pa ng 10-year-old na si Nick Maxim ang Best Penmanship Award sa isang kompetisyon. Gamit ang kanyang braso, pinahanga niya ang hurado sa kanyang pagsusulat. Dahil dyan, meron ng sariling category sa kompetisyon ang mga may kapansanan tulad niya. At sa kanya rin pinangalan ang award ang Nick Maxim Trophy. Nami Dayrit, News 5. Narito na ang Aksyon Weather. Mukhang nag-e-enjoy sa paglilibot sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Patuloy kasi itong nagdudulot ng ulan sa ating mga kapatid doon. Inaasahang magtatagal ang sama ng panahong ito hanggang weekend. Apektado rin ng ITCZ ang klima sa Visayas. Kaya madalas ang ulan sa Bohol, Cebu at maging sa Iloilo. Dito naman sa Luzon, patuloy ang maaliwalas sa panahon hanggang weekend, kaya masarap mag-swimming at mag-sunbathing sa Batanes at Pagudpod. Sa summer capital na Baguio naman, gumising na ng maaga bukas mga kapatid para makarami sa pamimitas ng strawberries. Maging sa Camarines Sur, bright and sunny ang magiging klima, kaya masayang-masaya mag-wakeboarding. At gayon din sa Tagaytay, perfect ang weather doon para makita ang Bulkang Taal. Pero ingat ang mga kapatid, 9 na volcanic quakes kasi ang naitala sa bulkan nitong magdamag. Patuloy na nakataas ang alert level 1 doon at off-limits pa rin sa turista ang pag-akyat sa crater ng bulkan. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Cheryl? Mas maraming Pinoy daw ngayon ang nagugutom ayon sa latest survey ng SWS. Pero si Pangulong Aquino agad inalmahan na ang result ng survey. Ikwento mo, Maricel Halili. Isang plato ng kanin at sabaw ng dinuguan. Hindi ito merienda ng isang tao, kundi tanghalian ni na Julie at kanyang 5 anak. Ito ang una at malamang huling kain nila sa araw na ito. Swerte ng araw kung kumita si Julie at kanyang mister ng 150 piso kada araw mula sa pangangalakal ng basura. Dahil hindi na nga makakain ng tama, hindi na nila alam kung paano tutustusan ang check-up ng ama ni Julie na may sakit. Minsan, hindi na kami nakakain sa isang araw dahil ganun nga talaga kinikita namin dahil mga to, gumagatas pa. Magkahilera sa kartong bahay si Julie at Rosemary na namumuhay rin sa pamamasura. 3 ang anak niya. Ang problema niya ngayon ay kung saan dudukot pambili ng gatas ng 7 buwang sangot. Mahirap. Pero kailangan lumaban para mabuhay. Kasama sina Julie at Rosemary sa halos 4 na milyong Pinoy na kumakalamang sikmura ayon sa pinakabagong survey ng SWS. 20.1% o mahigit 4 na milyong Pilipino ang nakaranas ng gutom sa nakalipas sa 3 buwan. Mas mataas ito kumpara sa 18.1% o mahigit 3 milyong pamilyang naitala noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tumaas din ang self-rated poverty sa lahat ng lugar maliban sa Metro Manila. Ibig sabihin, mas marami ang naniniwalang naghihirap na talaga sila ngayon. Isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin lalo na ang pagkain.
Aminado naman ng National Anti-Poverty Commission na kulang ang programa ng pamahalaan para sa mga kumakalam na sikmura. Pero ang higit na problema ay ang lumalalang problema ng malnutrisyon sa mga bata. Cause of concern na patuloy na pataas yung perception of hunger. Nadadama naman talaga ng mga ini-interview na ginutom sila. Inalmahan naman ni Pangulong Aquino ang survey. Ang problema daw kasi, mukhang hindi isinama ng mga nagtatanong ang conditional cash transfer o tulong pinansyal na ibinibigay ng pamahalaan na aabot sa higit 2 milyong pamilya ngayong taon. Maricel Halili, News 5. Nilamon naman ng apoy ang mga bahay na higit 150 pamilya sa Barangay Socorro sa Cubao. Dahil wala pong matirhan sa evacuation center muna sila, tutuloy. Marlene Alcaide, ikwento mo. Ganito kalakas ang apoy sa 15th Avenue, Barangay Socorro sa Cubao nang abutan ng News 5 pasado alas 10 ng umaga kanina. Ang mga residente, kanya-kanyang salba ng kanilang mga gamit. Ang ilan, napaiyak na lang. Masakit kasi nawala lahat. Wala. Wala tayong magawa. Dito na lang kami. Dahil sa maliliit na eskinita sa lugar, nahirapang mag-apula ng apoy ang mga bumbero. Nasugatan pa ang fire volunteer na ito. Na-rescue naman ng Red Cross ang lola na ito na nakaratay na raw dahil sa kanyang sakit. Mahigit 1 oras tumagal ang sunog. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nagmula ang apoy sa inuupahang kwarto ng isang Ivan Clemente. Mga open flames, kandila, o kaya naninigarilyo at naiwanang may sindi pa yung sigarilyo. So, yun ang mga possibilities. Pero ito ay aalamin pa natin. Si Chito, napapatingin na lang sa kanyang naabong barberya. Iniisip namin kung saan kami kukuha ng panganakbuhan na naman namin ulit. Pansamantalang tutuloy sa 15th Avenue Elementary School ang mga nasunugan. Agad namang umaksyon ang News 5 Action Center para tulungan ang mga nasunugan. Isang libreng pakain ang ibinigay para sa kanila. Marlene Alcaide, News 5. Ikinakasana ng pamunuan ng TV5 ang legal nitong aksyon laban sa mga mapanirang banat laban sa network. Kasabay nito, hiniling ng TV5 sa MTRCB ang pagkakaroon ng panuntunan sa mga paglabas ng mga menor de edad sa telebisyon. Ikwento mo, Trish Roque. Pinangangaalagaan ko kayong lahat. Sa blog ng culture critic na si John Silva, inilabas niya ang panawagan para sa mga advertiser na huwag suportahan ang programang Willing Willy matapos ang kontrobersyal na pagsasayaw ng batang si Janjan sa programa. Sinasabi rin dito na mahalay ang host na si Willie Revillame, kaya dapat lang daw naiwan siya ng mga advertiser. Sa isang bahagi rin ng blog, may open letter naman siya para sa chairman ng TV5 na si Manuel D. Pangilinan. Binatikos niya ang desisyon ng TV5 na bigyan ng programa si Willie para lang daw kumita ang istasyon. Hinikayat din ni Silva si MVP na bitawan na si Revillame. Pero lumabas ang mensahe niya sa isang Ben na nagsasabing isang klase ng prostitusyon ang macho dancing at sa bansa raw nating talamak ang kaso ng pedophilia, nakakalungkot daw na nangyari ito sa isang bata gaya ni Janjan. Dito na umalma ang pamunuan ng TV5. Magandang tanghali po, Atty. Ray. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Sa interview sa Balitaang Tapat, sinabi ng presidente at CEO ng TV5 na si Atty. Ray Espinosa na handa silang ilaban sa husgado ang paninira at pagkakalat ng malisyosong impormasyon laban sa istasyon. Meron nga isang tao dyan, ano raw siya, culture critic, ang pangalan niya si Mr. John Silva, tinatawag na niya yung TV5, tsaka si Willie Revillame na pedophile daw kami. Hindi tayo makakapaya ng ganyan, Rafi. Sinabi ko na kanina sa Radyo 5, kakasuhan ko ng libel yung tao na yun. Kahapon, nagharap ang mga taga-MTRCB at mga abogado ng TV5 tungkol sa issue. Dito, ipinakita ng TV5 ang ilang video ng mga batang lumalabas sa ibang istasyon at sumasayaw ng mahahalay na sayaw gaya ng ginawa ni Janjan sa Willing Willy. Pero hindi naman umabot sa anumang investigasyon o nasitaman lang ng MTRCB. Nung pumutok itong issue na to, nag-issue ako ng order kaagad. May moratorium kami on the participation of children in all of our game shows and talent shows. Kasi natatakot din kami, no? Na dahil hindi masyadong klaro sa amin kung ano yung mga guidelines. Sang-ayon naman ng MTRCB na magkaroon ng guidelines sa paglabas ng mga bata sa telebisyon. Kinakailangan din magkaroon ng parang summit meeting. Lahat ng mga producers
mga network executives kung ano ang aming magiging parang Magna Carta for Children. Sa nasabi ring hearing, kinuwestiyon ng TV5 ang koneksyon ng mga board members na sina Lea Navarro, Attorney Eugenio Villarreal at Attorney Eric Malyonga. Si Villarreal ay may asawang executive ng ABS-CBN. Si Malyonga ay abogado ng Bantay Bata. Habang nagpahayag na ng kanyang opinyon sa reklamo si Navarro